Mag-ipon pa tayo ng tao uli. Mga 5 minutes na lang. Pasensya na. Pasensya na. Good evening, mga kababas. Pasensya na po, nag-commercial. Hindi po nag-commercial sa inyo, nag-commercial po muna sa amin, mga kapatid. Wait lang ha. Sige na. Ayan, thank you Lord, mga kapatid. Sa mga kapatid yun dito, sa mga manggagawa, coffee workers, good evening po, from bata hanggang matanda. Good evening, mga kapatid. Ayan, patuloy lang tayo makinig sa ating live stream everyday. Sunday Bible Study, Sunday Fellowship, mga kapatid. At wag po kayo magsasawa, mga kapatid. Binabati ko po ang mga kapatid natin na patuloy na nakikinig. Ayan, mga kapatid. Narito po ulit tayo para bumati sa ating mga kapatid na patuloy na nakikinig. Sister Rosie Magtibay, good evening po from Tumalim. Imagine niyo po yan, mga kapatid. From Tumalim, Sister Rosie Magtibay. Ayan, si Efraim Payawal, yung aming pinsan sa Alaminos, Pangasinan. Welcome, Brother Efraim. Patuloy na makinig. Ayan, thank you. Si Ninong June Bertuccio. Welcome po, Nong June, sa patuloy na pakikinig. Sister Lenny, Ninang Lenny, good evening po. Ayan, salamat sa ating mga kapatid na patuloy na nakikinig. At thank you Lord sa ating Sister Nida Bariwan. Kapatid po yan ni Nanay Linda sa Banyagaw, Isabela. Sister Nida Bariwan. Magandang gabi po. At salamat sa gabing ito na patuloy tayong nakikinig. At alam ko na ang sabi nga'y salita ng Diyos ay kalakasan at ang pananampalataya natin at ang pagtitiwala sa Panginoon hindi mawawala, mga kapatid. Ito ang ating kalakasan, kaya patuloy lang tayong makinig, sumubaybay sa ating live stream. Daily po yan, mga kapatid. At alam ko na patuloy tayong ginagabayan, bagamat pandemic, pero alam kong ang Panginoon, ang protection palagi ang nasa atin. Welcome po, Brother Dante Villanueva ng San Juan, Laia. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Diyos at patuloy tayong nakikinig. Ayan, Sister Beng Olila Pingal. Thank you, Lord. Sa mga kapatid niya, Sister Clarita, dyan sa Mandaluyong. Thank you, Lord po. Nanay Clement Toledo, magandang gabi po. At sa Toledo Clan, Riosa Clan, Gelido Clan, magandang gabi po sa Kalo na Sugbo Outreach. Miss na namin kayo, Nay Clement, ha? Good evening din, Brother Job de Guzman. Thank you, Lord. Binabati ko rin ang ating music ministry sa pamamagitan ni Sister Sally, Sister Beng, Orlina, Sister Jen Abuyabor, si Brother SJ, ang ating pianist. Hindi, Brother Joby pala yun. Si Brother SJ, ang ating drummer. Si Brother Joel, ang ating bass. At ang ating guitarist, si Brother Isaac de Guzman. O, di ba? Si Brother JB din, anak ni Brother Elmer at Sister Tata. Ayan. Ninong Lito Santarinala, Ninang Mila, good evening po. At welcome po sa ating Bible study. Tikya, ayan, good evening. Maria Teresa Sepulveda, anak ni Nana Leonie. Ayan, Tikya, good evening. At sa angkan ni pamilya ni Kuya Gab, Sister Lisel, si Ash, at saka Ninang Nida Hernandez. Ayan, good evening po from California, USA. Ninang, ang layo mo. Thank you, Lord. Good evening sa patuloy. Salamat din sa mga picture na pinapadala mo. Talagang kinukunan mo ng screenshot. Ayan. Ay, galing daw po dito, Ninang, si Brother Louie, nagdala ng mga pagpapala
Salamat sa Diyos at ibalik ni Lord 100-folds, lalo na sa good health ng buong angkan. Ayan, thank you, Lord. Good evening, Sister Maria Paz da Sangre Orlina. Yun. Ayan, Sister Tess Malabonga, good evening po ng San Pablo City, Laguna. Ninang Cora is watching with us. Good evening po. Tsaka si Ninong JB Kagimbal. Ayan. Si Mama Linda Alcance ng San Pablo City. Kamusta din kay Almira, kay Mana. Ayun, si Mami Luman, magaling na. Mami, thank you Lord. Fully recovery na lang. At salamat sa Diyos na panibagong buhay uli ang pinagkaloob ni Lord. Kaya Mami, see you. Ayan, thank you Lord. Sister Mylie Flores. Ayan, si Mami Glo Garcia ng Punta Santa Ana Prayer Group. Thank you Lord po, Mami Glo. Salamat po. Mga kapatid, salamat. Si Brother Romeo. Ayan, thank you Lord. Si Brother Bobby Dungo. Magandang gabi po. Patuloy lang po tayo makinig sa ating live stream, mga kapatid, ha? Sister Letty Garcia ng East Prayer Group. Greenland po. Sa Greenland yan, Sister Letty Garcia. Magandang gabi po. At good evening din kila Ima sa Pampanga. Si Roxette, si Ate Winnie, si Kuya Dong, at saka si Jeremy. Ayan, good evening mga kapatid. At baka magtampo si Ate sa Montalban, si Ate Heidi, si Kuya Demo, si Patrick at saka si Tricia. Good evening po. Ayan, magandang gabi po. At Jay, thank you Lord. Superb ang mga gupit ha. Talagang after 2 months uli. Tin, salamat sa mga cake. Ayan, kung kayo po ay may order, mga kapatid. Ayan, na welcome po. PM nyo lang po ako. Ayan, with 5 pesos. Joke. Ayan, mga kapatid. Sister Angelina Pascual. Ayan. Thank you, Lord po. At salamat mga kapatid at tayo ay patuloy na nakikinig ng ating Bible Midweek Bible Study. Ayan. Salamat po, mga kapatid. At alam ko naman na meron tayong mga technical interruption, may mga technical problem, pero alam kong naandyan pa rin kayo, mga kapatid, handang makinig sa salita ng ating Panginoon. Ayan, Tin, good evening. Tsaka si Teya, at tsaka si Tan, yung TikTok mo, ha? Inintay natin. Ayan, si Lola Evelyn, magandang gabi po. Sister Agnes, at ayan, high pitch daw ako. Excited lang, Sister Agnes. Sister Venus Carambas, ayan, pag nabanggit na Sister Venus Carambas, kasunod na ang family ng Karamba. Ayan, si Brother Bernie, Sister Bibian, Sister Laika, Sister Micah, Sister Nika, and Sister Raika. Yahoo! Ayan, Sister Nilet Ilagan, manugang ni si Brother Time Out. Ayan, thank you Lord. Ayan, mga kapatid. Ngayong gabing ito, umpisa na po natin. Ihanda natin ang ating puso at ating isipan sa pakikinig ng ating salita ng ating Panginoon Jesucristo. Sige, mag-umpisa na tayo, mga kapatid. Mag-ready na po tayo at makibahagi sa ating Bible study. Tawagin ko po sa gabing ito si Minister Boy Salvacion para po sa unang panalangin. Salamat sa Diyos. Manalangin po muna tayo. Simulan natin ang tama yung ating gawain. Aming Ama, salamat po. At andyan ka. Lahat po ng mga gawain pinagtatagumpay mong patuloy. At salamat din po na hindi ka nawawalay sa amin. Sa lagi mong pagsama, sapat, O Lord, sa aming buhay. At sa bawat gawain, Panginoon, hindi lamang po dumadaloy ang karunungan sa bawat isa, kundi lalong ginagamit mo ang mga tagapagturo upang ang katotohanan mo, Lord, ang mahayag.
at upang ang mga tagapakinig, naghahangad na matuto ay maipundasyon sa kapangyarihan mo, O God, hindi po sa karunungan lamang ng tao. Thank you po, Lord, sa maikling oras ng aming ipagtitipon. Lahat po ng tatayo sa pagtitipong ito, O Lord, ay gamitin mo sa pagkilos po ng banal mong Espiritu. Makaunawa po kaming lahat at kung anong ibig mo ipaabot, kakayahan po mula sa iyo upang amin pong maipamuhay. Ang bait-bait mo po, Lord, sa bawat isa na kahit po hindi po gaanong maayos ang sitwasyon, andyan ka at hindi ka po nagkulang ng supply ng pangangailangan ng aming kaluluwa. Patuloy mo po kaming binubusog ng iyong mga salita. Salamat po aming Ama, purihin ka at dakilain palagian. In Jesus' name, Amen. Amen. Good evening, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, tayo po ay magsisimula ng umawi ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Handa na po ba tayong sumamba sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, awit tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Everything I do, everything I say, He knows. Everything I do, everything I say, He knows it all the way. From the Lord we cannot hide, He's always by our side. From the Lord we cannot hide, He's always by our side.
everything I do, everything I say, He knows. Everything I do, everything I say, He knows. Everything I do, everything I say, He knows it all the way. From the Lord we cannot hide, He's always by our side. From the Lord we cannot hide, He's always by our side. Everything I do, everything I say, He knows. Woo! I will sing, I will dance, I will praise the Most High God. I will sing, I will dance, I will praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. I will clap, all happy people. I will jump, I will shout, and praise the Lord. I will clap, I will jump, I will shout, praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to Him, to God the Father. I will walk. Let's walk with Jesus. I will run. Turn around, and praise the Lord. I will walk, I will run, turn around and praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to Him, to God the Father, to God the Father, to God the Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Tunay po na batid ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa. Kaya tayo po'y laging magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I made my bed on the deck, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, your hands will guide me and hold me fast. You were always there for me, Jehovah Shammah.
the honor of all creation. You are more precious than gold and diamonds. Oh, you are the greatest of all. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus. Mountains will be shaken, and the earth will fade away. Still you remain, still you remain. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus. What an awesome God. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Oh, praise you, my Lord Jesus. We glorify your name. Glorify you. Thank you, my Father. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good evening again sa Comfy family at sa lahat ng nakakapanood, nakakapakinig ng mga salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng daigdig. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yung ating pagpapatuloy sa ating attributes of God. Tonight, dalawa ang ating pag-uusapan na attributes ng ating Panginoon Diyos at ito ay incommunicable. Ayon sa mga theologians, yan yung term na ginagamit. Meaning to say,
God alone possess these attributes. At dalawang kapatid natin na magbabahagi, si Minister Andy at si Minister Elmer, itong attributes. At napakaganda nung ating awitin. May kaugnayan yan dun sa ating topic for tonight. At meron din itong kaugnayan dun sa nakita ko sa Facebook yung ating presidente. Ang kanyang sabi doon sa kanyang Facebook ay tayong mga Pilipino o sa Pilipinas ay maraming Kristiyano. At ang kanyang sabi, kung meron man tayong mga sacrifice for the Lord, at kung meron man tayong sufferings for our country. Pero ang kanyang binitiwan na nakakatuwa, may kaugnayan sa ating topic for tonight. Alam niyo kung ano ang sabi niya? Jehovah Jireh, God will provide. At hindi lang yon, ang sabi niya kasi, nalalaman ng Diyos ang ating kalagayan at siya ang magpo-provide sa ating mga Pilipino. Yun yung kanyang nasa Facebook. Kaya lahat ng leaders sa buong mundo, ang tungkulin nating mga Kristiyano ay nasa Romans 13. Tsaka doon sa Timoteo, na kailangan ipagdarasal natin ang existing leaders ng buong mundo. Yan ang tungkulin nating mga Kristiyano na para ang wisdom ni Lord ay lagi nasa kanila. And of course, yung conversion, regeneration ng lahat ng leaders na ipakilala natin si Hesus Kristo na siya lamang ang ating katugunan sa anumang ating kalagayan. Kaya hindi na ako magtatagal at alam kong si Lord ang mangunguna sa aking mga kapatid para ipaabot sa inyo ang mabuting balita. Wisdom and understanding comes from the Lord also, and most especially the anointing be upon my fellow workers in the Lord. At tawagin ko na muna si Minister Andy. Ayan. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Good evening, everyone. At dito po tayo sa ating Bible study proper. Ang akin pong babasahin at ibabahagi sa atin, mga kapatid, ay doon po sa Awit 139, talatang 1 hanggang po sa 6. Babasahin ko po sa Tagalog, mga kapatid. Lubos ang kaalaman at paglingap ng Diyos. Ako'y sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Purihin po ang ating Panginoon. Sa gabi po na ito, kami po ni Minister Elmer ang magbabahagi tungkol po sa dalawang attributes of our God. At yun nga po, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ating pong tinatalakay ngayon ang attributes of our God. At yun nga po yung sa kategorya na ating pong napag-aaralan, pinag-aaralan natin yung incommunicable attributes of God, and the other one is communicable attributes of God. Ngayon po, tingnan natin, what's the difference between doon po sa dalawa sa incommunicable and communicable. Ang meaning po kasi ng incommunicable, mga kapatid, makikita po natin, ito po yung mga attributes of God na na-share ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. No?
Incommunicable, hindi, I mean, baka magkabaliktad po ha. Incommunicable, hindi niya isinyer, no? Sa atin. Incommunicable po yon. At hindi rin niya impart sa tao. Siya lang po yon. Incommunicable po yun, ha? Para hindi, baka magkabaligtad po. Yung communicable, yun naman po yung na-share niya sa sangkatauhan, sa mga believers like us. No po? At sa atin pong pagpapatuloy, mga kapatid, pag-aaralan po natin ngayon yung isa sa incommunicable attribute of God. Ito po yung tungkol po sa omniscience of our God, or sinasabi natin in adjective, omniscient God. Ano po? At yun pong salitang omniscience, of course, in adjective, omniscient, ay ito po ay Latin word. From two Latin words, omni and yung pong scientia, no? Or science nga in English eh. Pero yun po, yung pong salitang omni, meaning all. And yung pong scientia, knowledge, no? Ito po ay related po sa science. So, pag sinabi pong omniscientia or omniscience or omniscient God, all-knowing God. Ayan po, tatalakayin kasi natin ito pong omniscient God, saka po yung omnipresent God, natatalakayin mamaya ni Minister Elmer, at yung pa pong isa ay next Wednesday na po. Sa pagpapatuloy po natin, dito po sa awit 139, 1 hanggang 6 na akin pong nabasa, dito po'y pinapakita yung pagiging omniscient ni Lord. Kasi nga naman, alam na alam niya po ang lahat, mga kapatid. Ang unang-una nga po, tingnan niyo po ha, yung pong buhay natin, no? Alam niya na noon pa man, hindi pa man po tayo sinisilang sa mundong ito. Alam niya na ang mangyayari sa buhay natin. No? Kaya nakaka-amaze po. No? He is an awesome God. Kanina nga po nagre-review kami, kakakwentuhan kami doon sa hallway. Ibang klase, ano? Yung pagka na-realize mo, nga, si Lord, napaka omniscient niya. Pinag-aaral, topic naman ni ang isa omnipresent, ang isa naman omnipotent. So, kapag ka po kasi na-realize natin, naunawaan natin, no? At nabatid natin, pinaniwalaan natin yung pong omniscience of our God, mamamangha ka talaga mga kapatid. So, yung sa buhay pa lang po, no? Unang-una, alam niya po lahat yan. Kanina nga, inaawit natin, everything I do, everything I say, He knows. Ano po? Yung pong mga secrets natin, yung mga lihim natin, no? Pwede nating ilihim kay brother, kay sister, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatiran, pero kay Lord, never po. Hindi natin maililihim yon, mga kapatid. Kaya ginagawa natin ito sa dilim, kung saan mo, walang nakakakita. Pero may isang nakakakita, mga kapatid. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon po. Nakikita tayo. So alam ni Lord yung mga secrets natin, no? Ano pa po? Yung pong mga gawain natin, no? Kahit nga po gumagawa tayo o hindi man, nakikita ni Lord Di po ba noong unang panahon, teka, gagawa ko kasi nadyan si boss, nadyan si ma'am, nadyan si sir, nadyan si pastor, o nadyan si yung mga board of directors, magpapakitang gilas. Naku kapatid, luma na po yun no? Alam ni Lord yung ating puso. Kaya si Lord din naman talaga ang nagbi-bless sa ating lahat, nagre-reward. Si Lord ang nagpo-provide, nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. So, yun po yung mga gawain natin, kay hindi kita ni Lord, kay kita niya. Alam na, kay hindi nakikita ng mga tao, pero kitang-kita po ni Lord yun, mga kapatid. Ano pa po yung ating kaisipan? Ang totoo po niyan, yung ating kaisipan, limited, no? Katulad nga po niyan, di ba? Yung sasabihin ko, alam niyo na ba? Yung kasunod? Hindi, di po ba? Pero si Lord, hindi pa man, alam niya na po lahat. Kaya yung takbo ng ating isip, basa na ni Lord
So ano pang ating maitatago? Ano po? Ano pa po yung ating mga motibo sa ating mga gagawin? Mahalaga po na ito po ay naayon sa kalooban ng Diyos kasi everything na gagawin po natin, kita ni Lord ang ating pinakang motive. Oh, is it glorifying the Lord or gusto lang natin magpa-impress, no? But then hindi po Ang gusto ni Lord talaga ay yun pong ang ating motibo is to glorify the name of the Lord. No? Ma-please natin si Lord. Hindi kung ang sino pa man. Ano po? Ang isa pa pong sumunod, ito po, mas na-amaze po ako rito. Alam nyo kung alin? Yung pong ating future. May awitin nga tayo. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. O di po ba mga kapatid? Paano ko namang hindi magre-rejoice niyan? Alam na natin ngayon dahil ipinaalam sa atin ni Lord that our future is in His hands. No? Kaya, why worry? Nandiyan po lahat ng provision coming from the Lord. Saka alam niya talaga kung ano yung ating mga pangangailangan. Kaya sa atin po, lalo sa ating mga anak, mga kabataan, minsan worried na kaagad sila. Naku, paano na kaya kayong future? Tatandaan natin that our future is in the hands of our Lord Jesus Christ. So yan po ay mga ilang bagay na makikita nating napakahalaga na alam ni Lord yung ating sasabihin, yung ating iisipin, at ang ating sasalitain ay alam po lahat ng Panginoon. No po? Ngayon po, ang gusto ko pong bigyan ng diin dito, kung alam na po natin talaga that our God is omniscient God, alam niyo po, protection din ito sa atin para po hindi tayo makagawa ng masama o ng mali. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka alam natin, ay, alam pala ni Lord, di ba? Kahit pala hindi nakikita, kahit pala nandito ako at walang nakakakitang tao, kita pala ng Diyos, di makakaiwas na po tayo na makagawa ng kasalanan. Hindi po ba mga kapatid? Kaya ito po ay protection din sa atin ni Lord. Napakasarap pong ipinabatid niya na sa atin na alam niya ang lahat. Bagaman, of course, at this point in time, hindi pa po natin alam ang lahat. Si Lord nga lang yun because He is omniscient God. At may limitasyon po, pero ang napakaganda po, every time na atin pong isa-submit yung ating mga plans, yung ating pong mga ambitions and everything to God, and then alam nyo, ginagad niya po tayo little by little. Ano po? Kaya yun po ang isang napakaganda. Ano pa po, di ba, kapag mayroong mga bagay po tayong, let's say, magsisinungaling tayo, ay naku, alam ni Lord, kaya hindi na lang ako magsisinungaling because liars go to hell. No? Kaya makakaiwas din po tayo sa pagsisinungaling. Kaya yan ay white lies, pink lies, or blue lies is still a lie. No? Ngayon po, ano pa yung mga bad deeds natin? And eto po, mayroon akong isang natutunan din po na gusto kong i-share sa atin. Yung pong understanding one another. Kasi nga naman minsan, ang nangyayari dahil sa, ba't naman kasi ganun siya? Ba't naman ganyan siya? Pero pagka naunawaan natin at alam na natin, ay kasi alam mo ba ang kanyang pinagdaanan sa buhay? Ganito siya Naku, baka maiyak ka pag nalaman mo. Kaya kapag naunawaan po natin ang sitwasyon ng ating kapwa, alam niyo po, naunawaan natin ang nangyari sa kanya, hindi na tayo makikipag-argue. Minsan, papatulan pa natin. Alam na nga nating problemado yung tao o ang pinagdaanan niya, ganito, ganon. Hindi naman natin of course, pinagtatakpan or hindi natin kinukonsente, pero yung pong point na unawain natin siya, makikita natin, ganun ba, ipagpipray ko siya. Hindi na natin naawayin o hindi natin papatulan. Malaking bagay po yun. Di ba minsan sasabihin nga natin, ikaw naman, pinatulan mo pa, alam mo na nga Di po ba? So kapag mayroon na tayong understanding, yun, naunawaan po natin, okay, papalagpasin mo na yun. So nawaan po tayo, nakagraduate na sa ganun. Yung meron nga pong isang katanungan, di ba? Anong gusto mo? Ikaw ang uunawain o ikaw ang uunawa? Tayo rin po, pag tinanong, ano po bang gusto natin? Tayong inuunawa o tayong umuunawa? So, awat grasya ni Lord na tayo po ngayon ay unti-unting nakauunawa na ng mga bagay-bagay at sitwasyon na nagaganap sa ating buhay.
So, mga kapatid, napakalawak mong talakay nito, but then, alam niyo po, nais ko magtapos doon sa Ecclesiastes. Ano po? Nais ko pong basahin sa Tagalog. Ang Ecclesiastes po ay mangangaral sa kabanatang 12. Doon po sa talatang 13 hanggang po doon sa 14, ganito po ang nasasaad. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. No? Natuon po ako dun sa may judgment day, kapatid. Kapag sa buhay po natin ngayon, hindi pa natin naunawaan na mayroon pong paghukom o yun po, may judgment day, mga kapatid, medyo mahihirapan po tayo sa ating buhay Kristiyano. Kasi nga naman di po ba, along the way of our Christian life, marami po tayong dinaraanan. May ups and downs, may talagang crooked path, mayroon pong napakapinis ng takbo, minsan talagang masalimuot po. But then alam nyo po, ang sinasabi po dito ng sumulat po ng mga ngaral ay sinasabi niya, lahat kasi ay alam ng Diyos. Naranasan na nga po ito. At ngayon po, para tayo ay safe, no? Hanggang sa muling pagbabalik ni Lord, nawa po nasa kaisipan natin, alam na natin na mayroon pong panahon ng pagsusulit. Sa ganun po, tayo po ay makalakad ng naaayon sa kalooban ng ating Diyos. At dito po ba, ang sinabi kasi rito ay, ang dapat nating gawin ngayon ay magkaroon tayo ng fear, no? Yung pong reverential fear o yung alam natin sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung mayroon na nga naman po tayong karunungan na mula sa Panginoon, dahil alam natin na siya ay omniscient God, alam nyo, ang mangyayari po nun, yung lahat natin gagawin ay i-guide tayo ng Panginoon. At ano po pong sabi niyan? Matakot ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang mga utos. So, binibigyang pansin po ang obedience. So, nais po ni Lord tayo lahat ay maging obedient. Ano man pong pinag-uutos niya. Hindi po ganun kadali. But then, dahil din po sa kanyang awat grasya, ngayon tayo nasa kanya na at naglilingkod, naunawaan natin ngayon, nalaman natin ang kanyang kalooban. Napakasarap pong gampanan ang lahat na ipinagagawa sa atin ng ating Diyos ng buong puso, no? Hindi lang po buong puso, may kagalakan po, no? At si Lord ay nalulugod sa ating lahat. So, ang sinasabi po rito ay pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, yun po ang napakahalagang magampanan natin, mga kapatid, na ipinagagawa sa atin ng Panginoon sapagkat si Lord din naman ang magbibigay po ng reward pagdating ng panahon. So, sa atin pong buhay ngayon, tandaan natin, mayroon pong judgment day at lagi nating iisipin na anuman ang ating nararanasan ngayon, pinagdaraanan natin ngayon, alam na alam po yun ng Diyos. Purihin po ang Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya lahat because He is an omniscient God. Good evening po, and God bless us all. Thank you, Lord. Glory to God. Yung Psalms 139, alam nyo ba na napakaganda nung pangako at kaalaman dito sa mga salitang ito? Kasi yan ay God's complete knowledge. May kasunod. God's complete knowledge and care. He cares for all of us. He cares for you. At naalala niyo doon sa John 16:24, sabi doon, until now you haven't asked anything in my name, in the name of Jesus. Sabi ron, ask, and you will receive it so that your joy will be full. Kaya alam ni Lord yun eh, He cares for all of us. Kaya yan yung incommunicable attributes of God. Meaning to say, God alone possess that attributes. Pag sinabing communicable attributes, both men and God meron. Kaya, alam niyo ba sa 139, napakarami nating awit dyan.
Doon pa lamang sa sinapupunan, God is involved. Just imagine. Tsaka nandyan din yung everything I do, everything I say, He knows. From the Lord you cannot hide. He's always by my side. Everything I do, everything I say, He knows. So, pag alam mo, nang sasabihin mo, gagawin mo, aware ka na God knows, ang gandang signal na ang ating magiging actions, ang words ay nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. O ito pa, ang isang incommunicable attribute ng ating Panginoong Diyos. Tawagin ko si Minister Elmer. Ano ba yan? Fresh from Bohol? Daming karanasan sa Bohol. Minister. Amen. Praise the Lord. Yan, purihin ng Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat. Sa ating mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, na lagi nakaantabay sa ating live streaming. At pinabati ko rin ang mga kapatiran sa Bohol, siyempre po, sa aming pinanggalingan ni Brother Robert. Ito po isa pang napakagandang attributes ng Panginoon. Itong aking ding ibabahagi sa inyo. Binasa nga ni Minister Andy yung Psalms 139, 1-6. Akin na pong itutuloy from verse 7, Psalms 139, verse 7, up to verse 12. Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? If I went up to heaven, you would be there. If I lay down in the world of the dead, you would be there. If I flew away beyond the east or live in the farthest place, in the west, you would be there to lead me. You would be there to help me. I could ask the darkness to hide me, or the light round me to turn into night. But even darkness is not dark for you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are the same to you. Yan. Yung sinare po ni Minister Andy na katangian ng Panginoon, God's attribute, yung tinatawag na omniscience. All-knowing God. Ito naman po sa akin, ang babahagi ay yung God is omnipresent. Alam nyo, napakagandang biyaya para sa atin, no? Na tayo ay tuwing Bible study nga, ito yung pinaka-ating topic, yung God's character, God's attributes. At napakaganda kasi na ating lubusang makilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi po, mahirap maglingkod sa isang Diyos na hindi mo namang kilala. Diba sa tao nga lang paano ka magtitiwala sa tao kung di mo siya kilala? How much more sa Diyos? Napakainam, mga kapatid. At pinagpala tayo na tayo ngayon sa ating pag-aaral, dahan-dahan, isa-isa tayong tinuturuan ng Panginoon. Pinapakilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At marami na po tayong napag-aralan, no? At dalawang uri nga po ang kanyang katangian, kanyang attributes, incommunicable at communicable. At naipaliwanag nga po sa atin yan, no? Kasi kapag sinabing incommunicable, ito yung mga tanging angkin lamang ng Diyos. Halimbawa, God is all-powerful, omnipotent. Diba? Isipin na lang, napaka-wise at napaka-awesome ng katangian ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi kung halimbawa na lamang, kung ang lahat na kanyang God's character attributes ay ibibigay sa tao. Halimbawa, yung all-powerful God. Kung ibibigay sa tao yun, nako. Di po ba? May mga tao, yan ang gustong-gusto. Maging makapangyarihan. Kung meron siyang, kung ibibigay ng Panginoon yun sa tao, nako, ewan natin kung ano mangyayari.
Yung omniscient God, na all-knowing. Kung halimbawa meron ang tao niyan, edi kung pwedeng gamitin sa masama yun, kung alam niya ang lahat, pupunta sa bangko yun. Pupunta sa vault, pipindutin lamang niya yung tawag doon, yung mga numero doon, yung password doon, pwede nang makuha lahat ng kanyang gusto kung siya ay all-knowing. Kaya napakatalino at tunay na kamangha-mangha. What an awesome God we serve. Kasi alam niya yung mga marapat lamang na katangian na dapat niyang impart sa tao. At meron siya katangian na hindi dapat ibinibigay. Ang tanging katangian lamang na tanging kanya lamang. Kaya purihin ng Panginoon. Ngayon, itong aking ibabahagi sa inyo mga kapatid, God is omnipresent. Yan. May pinakatanga ko sa mga bata, yung kanta ng, hindi man kanta ng, yung tagu-taguan, di ba? Alam niyo yan, di ba? Paano ba yung tono na? Hindi, tagu-taguan sa ilalim ng buwan. Bibilang ako ng 3, magtago na kayo. Di ba? Yun. Kasabayan niya yun eh. Yung sa ilalim ng buting ilaw. Yung ating binasang mensahe from 7 to 12, kung yung babasahin niyo mga kapatid, di ba sinasabi doon ng psalmist ni David na saan ako magtatago? Sa langit ba? Sa land of the dead? Sa dulo ba ng daigdig? Saan ba? Sa dilim? Kahit dilim, sa'yo, liwanag. Ang liwanag at ang dilim, pareho lang sa'yo. Saan ako magtatago? Naunawaan at kilala ng psalmist kung ano katangian ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Dapat tayo lahat, ganun din mga kapatid. Kilalanin mo ang Diyos that God is omnipresent, an ever-present God. Alam nyo, ibang klaseng kanyang pagiging present. He is present in all places at all times. Ang tao hindi kaya yun. Halimbawa na lamang, kung ako ngayon ay present sa Compi, sa BF, hindi ako pwedeng maging present sa inyong mga bahay. Di po ba? Pero ang ating Panginoon, He is present here and He is present sa inyong mga tahanan. God is omnipresent. Siya nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid. Hindi po siya subject, mga kapatid, sa time, sa space, or sa place. Ganyan ka-awesome. Ganyan kapangyarihan, katangian ng ating Panginoon. Alam niyo po, kapag pinag-usapan yung omnipresent, ito napakaganda. He is present in all our 5 senses. Recognizably, available, madidistinguish mo mga kapatid, na siya ay talagang present in all our senses. Ilan ba ating senses? Parang online schooling tayo ngayon yan. Ng DepEd. August. Mga estudyante rito, alam, no? Ayan. Ano yung 5 senses? Sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of touch. Diyan, mga kapatid, pinapakita rin ng Panginoon diyan na siya ay naririyan. Ating isa-isahin, mga kapatid, ating madarama ang kanyang presensya sa lahat at sa buo nating katauhan. His presence in our 5 senses. Una, ating madarama ang kanyang presensya sa ating mga mata, sa ating sense of sight. Totoo mga kapatid, sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. Through our sight, yung makikita ang presensya ng ating Panginoon. Kitang-kita mga kapatid, through God's creation, sa ating mga paningin, kitang-kita mo na naririyan ang ating Panginoon. Through nature, through His creation. Alam natin mga kapatid, tayo mga tao ang best creation.
Kaya dapat kapag tayo tumitingin sa ating kapwa, tignan mo siya na naririyan ang presensya ng ating Panginoon. Kaso nga lang minsan, pag tayo tumingin sa ating kapwa, ang basa mo, iba. Huwag mga kapatid. Magamit yung ating sense of sight. Makita mo sa ating kapwa, sa kanyang creation, ang kanyang presensya. Pangalawa, sa ating pakiramdam. Diba? Through our sense of touch, mga kapatid. Totoo, mga kapatid. Through, diba, sa ating prayer meeting, nung tayo nagpe-prayer meeting pa, kapag katapos ng prayer meeting, anong ating kinakanta? Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Through our greetings, through our embrace, mga kapatid, iyong madarama ang presensya ng ating Panginoon. Through sense of touch, mga kapatid, ating mararanasan ang presensya ng Diyos. Lalo na sa mga tao nag-i-struggle, sa mga nagwo-worry, lalo ngayon, mga kapatid, di po ba? Napakasarap ating maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Pangatlo, sa ating sense, sa ating pandinig, sa ating sense of hearing. Sa Romans 10, sabi sa verse 17, kapag tayo ay naabot ng salita ng Panginoon, nakarinig na kanyang salita, mabubuo ang ating pananalig sa Kanya. By hearing and hearing by the Word of God. Kaya napakaganda, mga kapatid. Kapag narinig mo ang kanyang salita, madarama mo, maririnig mo ang presensya ng ating Panginoon. Pang-apat, sa ating mga panlasa. Kahit pa ating mga panlasa, naroon si Lord. Sa Psalms 34, verse 8, sabi ron, taste and see that the Lord is good. Sinabi, taste and see that the Lord is good. Sabihin, lasapin natin yung sarap ng kabutihan ng Diyos. Tunay, mga kapatid, alam ko, alam nyo yan. Inyo nang naranasan, inyo nang nalasahan, yung nang nalasap, yung sarap ng presensya ng ating Panginoon. Alam nyo, yung sarap ng kanyang presensya, hindi lamang sa langit yun. Kahit sa lupa, mga kapatid, tinatawag na foretaste of heaven, mga kapatid. Kahit sa lupa, atin ang malalasap ang sarap ng kanyang presensya. Panlima, sa ating mga, anong panlima? Eto, sa ating pang-amoy. Ibig sabihin sa ating palang sense of smell, naroon din ang Panginoon. Kanyang presensya. Totoo, mga kapatid. Alam nyo, ang mamiligaya, kapag halimbawa galing sa labas, tapos umuwi ng bahay yan, dadaan sa hallway yun. Minsan bukas yung mga bahay, mga door namin, mga kapatid, pag dumaan ng mamiligaya, pag medyo merong nadaan ng mamiligaya na pintuang melong amoy, sabi ng mami, may dyan. Ba't kaya ng amoy? Totoo, mga kapatid. Alam nyo, doon sa Matthew 12:44, sinabi ron yung mga unclean spirit, kapag hindi talaga sa Panginoon, may amoy talaga. Hindi maganda ang amoy. Kaya kapag sa ating buhay, naroon ang kanyang presensya, di ba, ano kaya ang ating amoy? Fragrance. We are a sweet smelling fragrance of God. Para tayo nasa garden. Yung ating mga naging background ng mga nakaraan, di ba? Dapat ganun, mga kapatid. Kasi kapag talaga namumuhay, naroon kanyang presensya, totoo, mga kapatid, naroon talagang masarap huminga. Maganda ang amoy, mga kapatid. Hindi yung ibang amoy. Kasi totoo, mga kapatid, kung saan merong mga bad smell, doon nananahan. Doon nagre-remain ang mga bad spirit. Kaya napakahalaga na sa buhay din natin, mga kapatid, una sa ating sarili, sa ating katawan, dapat laging mabango yan. Para kapag tayo ay merong kausap, may kasama, kanilang maaamoy ang presensya ng ating
Panginoon. Kaya tunay mga kapatid, si Lord ay naririyan. He is present sa ating 5 senses. Alam nyo, omnipresent means that God is in us. Tandaan nyo mga kapatid dyan, that God is in us. The fullness of His presence is all around us. Kaya nga kapag ating naunawaan mga kapatid, na ganyan kanyang katangian, this ought to bring deep comfort to Christians who struggles with loneliness or sorrow. Diba? Kapag sa ating buhay, kapag marami kang pinagdaraanan, you are discouraged, depressed, malungkot ka, pero kapag na-remind ka ng Panginoon na, anak, nariyan ako, Jehovah Shammah, God is there. God is always near us, closer than our thoughts. Kung sa isip natin, si Lord ay nasa sa atin, malapit sa atin, higit pa ron, mga kapatid. Higit pa ron ang kanyang presensya sa buhay natin. Kaya nga po, the knowledge that we are never alone comes the troubled sea of our lives and speak peace to our soul. Yan ang biyaya, mga kapatid, ng kanyang presensya. Pag kahit sabi mong troubled sea, maalon ng ating buhay, kayang-kayang papayapain ng Panginoon yan. Dahil alam mo na ang Diyos ay kasama natin. May nagtanong nga na bata, Brother Elmer, kung halimbawa, kung talagang si Lord is everywhere, paano sa sugalan? Paano sa sabungan? Nandun di ba si Lord? Is God there? Sa madyungan? Sa tongitan? Sa chismisan? Sa sugalan? Sa sabungan? Sa lahat na ng kasalanan na ginagawa na lugar? Nandun ba si Lord? Palagay nyo. Yes, He is there. Ngunit, sa mga taong gumagawa ng ganong kasalanan, although God is there, yung mismong tao ang naglalagay ng bakod sa kanyang sarili. Kung kaya't hindi niya maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Kasalanan mga kapatid, ang naglalagay ng barrier, ng harang mga kapatid, kaya hindi nila maranasan ang kagandahan ng presensya ng ating Panginoon. Ngunit salamat sa Panginoong Jesus, mga kapatid. Dito nga sa 2 Corinthians 3:16, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Ulitin ko 2 Corinthians 3:16, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Kaya napakaganda na ang lahat ng tao tumanggap, manalig, manampalataya sa ating Panginoon. Mawawala, mga kapatid, yung mga barrier na yan. At ating madarama ang kanyang kagandahan ng kanyang presensya. Sa Hebrews 6:14, sabi po, let us therefore come boldly to the throne of His grace that we may obtain mercy and find grace in times of need. Dahil sa ating Panginoon, mga kapatid, yung dating veil na yan, na naghaharang. Alam nyo, noong unang panahon kasi, noong panahon ng mga Israelita, may tatawag silang tabernacle. Para po siyang kampo na tent. Malaki po yun, mga kapatid. Sa loob po ng tabernacle, meron nitatawag na most holy place. Sa most holy place, meron pa isang kwarto doon, the Holy of Holies, na kung saan naroon yung Ark of the Covenant, which signifies the presence of God. Yearly, yung priest, mga kapatid, nagpupunta ron to offer sacrifices to God. Yung priest, mga kapatid, may tali po yun mula sa labas, mahaba, hanggang sa loob. At meron siyang nakatali rin na, tawag doon, bell, parang kalembang. Kasi ginagawa ng priest, umaawit sa Panginoon, nagpupuri. Pero pagka nasa loob na yung priest sa Holy of Holies, kapag wala ng kalembang na narinig, ibig sabihin, mga kapatid, may kasalanan yung priest kaya namatay. Ganon katindi, mga kapatid, ang kanyang presensya. Hindi ka pwedeng humarap sa kanyang presensya kapag tayo may bahid ng kasalanan. Ngunit ngayon sa ating buhay,
Ngayon, sa ating buhay, mga kapatid, di ba nagtataka? Every time we attend a God's gathering, we are in God's presence, hindi mo na kinakita, di ba? Hindi po tayo tumutumba. Kasi nung unang panahon, kapag may kasalanan yung priest, patay sigurado, mga kapatid. Kaya nga may tali yun eh. Hihilahin na rin yung tali palabas dahil walang pwede pumunta doon sa presensya ng ating Panginoon. Ganon katindi ang kanyang presensya, mga kapatid. Ngunit salamat sa Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang kamatayan, ngayon tayo ay malaya na. Sabi sa Hebrews 6:14, let us therefore come boldly to the throne of His grace, that we may obtain mercy and find grace in times of need. Malaya ka na ngayon, mga kapatid, makakaharap sa presensya ng ating Panginoon. Dahil yan sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko yung awit ng Mami Ligaya. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord, the heavens declare the glory of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat, salamat sa napakagandang katangian ng Panginoon. Kaya kung tayo mga kapatid, may pinagdaraanan, may problema, may kabigatan, may kalungkutan, may worries, may doubt, always remember, God is omnipresent. He is always there. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y muling manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Lord, napakabuti mo sa amin at tapat ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng iyong mga salita. Keep on reminding us, Panginoon, na laging manatiling tapat. May kagalakan, Panginoon, may katapatan na maglingkod, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, sa iyong mga salita na iyong binahagi, Panginoon, sa amin. Nawa, Lord, lubusan ka pa na yung makilala, Panginoon, through your word, Panginoon, upang lalo po kayo makapaglingkod, Panginoon, ng ayon sa inyong kalooban. Lord, aking dalangin, Panginoon, sa aking mga kapatiran na nanonood, Panginoon, sa kanilang mga bahay, Panginoon. Nawa, Lord, lagi nilang madama, Panginoon, that God is omniscient, Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin, and you are always present, Panginoon. You will never leave us. You will never abandon us. Kaya lahat ng pasasalamat, papuri, ay muli po namin binabalik, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat sa Panginoon. God bless po, mga kapatid. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.